At ngayong nalalapit na ang panahon ng tag-init, mga kumpanya ng water supplier inatasan na siguraduhing maayos na planta para makapaghatid ng serbisyo sa kanilang mga consumer. Samantala, isang water services company pinatawan ng mahigit 42 million pesos na multa dahil sa bigong makapag-supply ng tubig sa ilang bahagi ng NCR. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Yes, Jules, pinatawa ng higit 42 milyong pisong multa ang Maynilad ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office dahil sa kabiguan nito na makapagbigay ng tuloy-tuloy na supply ng tubig sa kanilang mga customer sa katimugang bahagi ng National Capital Region. Dahil dyan, makatatanggap ng rebate o balikbayad na nasa 432 pesos ang higit 78,000 mga customer ng Maynilad sa Abril. Ayon sa MWSSRO, maiibsan niyan ang inaprobahang dagdag singil sa ilalim ng bagong Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Mekanismo ito para itama ang paglakas o paghina ng piso kontra dolyar na nakakaapekto sa operasyon at gastos ng mga water firm. 9 sentimo ang pinayagang FCDA ng Maynilad. Katumbas yan, Jules, ng 27 sentimo hanggang higit 2 pisong paglobo sa water bill ng mga gumagamit ng 10 hanggang 30 cubic meters ng tubig kada buwan. Sisirita man ng 4 na sentimo ang singil sa bawat cubic meter ng Manila Water. Ang ibig sabihin niyan, sisipa ng 14 na sentimo hanggang 58 sentimo ang dagdag sa kanilang water bill depende sa konsumo sa tubig. Wala namang mararamdamang dagdag singil ang mga nasa ilalim ng Enhanced Lifeline Program o yung mga pinakamahirap na nasa ilalim ng 4Ps. Binibigyan kasi sila ng diskwento bilang tulong ng pamahalaan. Sa ngayon, 1,000 pa lamang ang mga miyembro ng ELP. Kaya naman, Jules, target ng MWSS na mapalawak pa ito at makapagbenepisyo sa 5,000 mga consumer. It will provide them additional discounts. If you notice, if you took a picture of the monthly water bill, if you're consuming 20 cubic meters, your monthly water bill for Maynilad customers, if you are an Enhanced Lifeline Program, 379 compared to 704 pesos, nearly 50% discount. Hinikayat ng MWSSRO na mag-register sa mga kanilang tanggapan o di kaya naman sa mga opisina ng water concessionaire para mabenepisyohan ng ELP. Samantala, dahil lang nalalapit na Jules, dahil nalalapit na ngayon tag-init, inatasan ng MWSS ang mga water company na ayusin ang kanilang mga planta para makapagbigay ng sapat at malinis na tubig. Hindi pa masasabi kung magkano ang magiging epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa singil sa tubig. 10% kasi ng kabuoang operational cost ng mga water firm ay nakadepende sa langis. Pero pinaghalong traditional at renewable energy na ang gamit ng mga konsesyonaryo, kaya posibleng tumaas man ay hindi naman magiging malaki yung epekto nito sa singil sa tubig. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Jules. Maraming salamat, Clazel Pardilla.